Magandang umaga po muli mga kapatid sa pananampalataya. Muli pong ating matutunghayan sa oras at araw pong ito ang isa na namang mga hiwaga ng kaitasan at ang mga talinghaga na nagmumula sa banal na kasulatan na hindi maintindihan ni numan o hindi na pag-uunawa at hindi mapaliwanag ng sinumang mangangaral sa ating kapanahunan, kundi ang pastor na isinugo sa ating panahon ngayon ang siyang magtuturo kung ano ang dapat na malaman ng bawat tao sa ibabaw ng lupa. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng unang sugo sa ating kapanahunan. Walang iba kundi ang ating pastor na siyang magpapalaya ng ating mga kaisipan at ng ating mga pusong nakulong sa mga maling pagkatha at mga kasinungalingan na nagmula sa iba't ibang panig. Muli, ito po ang ating pastor na walang iba kundi si Pastor Leonides. Well, sinasabi ko sa inyo na hindi ko pa kayo babatiin na magandang umaga dahil ang sabi ng Diyos sa akin, wala pang magandang umaga mula pa nung unang panahon. Tandaan nyo kaya nilunod niya mga tao ng panahon nun dahil matitigas ang mga ulo. Anong sinabi ng Noe? Ilulunod ng Diyos ang tao. Kaya sumakay na kayo sa daong. Ayaw nila sumakay sa daong. Matigas ang ulo talaga. Wala silang paniwala sa tinatawag na kaligtasan. Ano yung daong? Isang relihiyon na tinayo ni Noe, simbolo ng daong para maligtas sa mga tao. Alright, kung daong talaga, siya kaligtasan ng panahon na yun. Pero ang daong ng panahon natin ay isang relihiyon na makapagliligtas. Tandaan nyo anong klaseng relihiyon na yan? Yan ang hawak ni Jesucristo. Ano ang hawak ni Jesucristo na relihiyon? Yung Hudyo. Kaya siya'y hari ng mga Hudyo So, naniwala mga tao sa turo ni Jesucristo, kaya maraming naligtas. Dahil noong panahon ni Jesucristo, dumating na rin ng mga tinatawag niyong disaster, dilubyo, kapamakan, kaguluhan. Kamukha ngayon sa panahon natin. Ano ang suliranin ninyong mga tao? Hindi ba yung sakit? Unang-una. Pangalawa, bagyo. Baha. Pangatlo, lindol. Ano sabi niyo sa lindol? Killer quake. See? Alam niyo pala na killer quake yung lindol. Hindi lang lindol, pati baha, pati sakit, killer talaga yan. Hindi pa kayo babalisa. Bakit kayo hindi babalisa? Dahil wala nagbibigay sa inyo na babala ng kaalaman tungkol sa mga pangyayari. Dahil sinakop kayo ng mga bulaang propeta na sinasabi ng Panginoon doon sa saan nyo? Sa Matthew 4, 24:4. Dibasahin. Mateo 24:4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. See? Yan ang babala na binigay ni Jesus noong panahon niya na huwag kayong mailigaw ni numan. Bakit? Situloy mo masa. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ano yung sabi ng Kristo? Ako ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ako ang totoong relihiyon. So, yan naman nagligaw sa inyo. Wala naman naituro ang mga relihiyon ninyo tungkol sa mga pangyayari.
Alright. So, naligaw kayo, kaya dumami ang kasamaan mula pa noong unang panahon. Yan ang problema ng Diyos. Kaya nilunod yung mga tao ng panahon dahil matitigas ang ulo. Walang maniwala sa mga paalala ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na doon sa Genesis 1:1. Genesis 1:1, pamagat. Nilalang ng Diyos ang sanglibutan. O nilalang ng Diyos ang sanlibutan. Pag-ari niya sa libutan. Tayo lahat ay anak ng Diyos. Pero hindi kayo sumusunod sa utos ng Diyos. Kamukha ng panahon ninyo Sumunod ba ang tao sa utos ng Diyos? Sino ginamit niya? Hindi ba si Noe? Ano sabi ninyo Babahin na tayo. Ilulunaw ng Diyos ang mundo. Naniwala ba sila sa isang propeta na gaya ni Noe? Ngayon sa panahon natin, may propeta nung panahon ni Jesus na totoo, nagsabi sa mga bagay nito na huwag kayo mailigaw ni naman. Hindi ba babalayan? Paalala sa isang taong nagmamahal gaya ni Jesus. So, itinuloy-tuloy pa rin ninyo yung pagliligaw. Sino naman nagligaw na ito? Yan ang mga taong binuyo ni Satanas. Para magkamit lang ng pera, ibubuyo kayo ni Satanas, ibubulid kayo sa kamamakan para kayo'y mapamak. Dahil si Satanas, walang kasama sa impyerno. Siya lang mag-isa. Gusto niya magkaroon siya ng follower sa impyerno. Kaya nambuli siya. Anong pambubuli niya sa mga tao? Na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Matthew 4:1. Mateo 4:1. Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo sa mga batong ito ay maging tinapay. Kasi utusan niya na magic bato, gawin mong tinapay. Ano ibig sabihin nito? Ano ba bagay? Bakal man? O bato man? Ano man bagay gawin mong tinapay? Ibig sabihin, i-convert mo sa tinapay o pakinabang o pera sa anuman na ipag-utos ni Satanas. Yan ang ginagawa ngayon ng mga politiko. Okay? Para magkagawa lang na sila ng pera, mag-magic sila sa pamamagitan ng mga maraming kuskus balungos para magkapera sila. 8 ko na leglo. Ha? 8 na. Susunod pa. Hindi ko na diretso sa 8. Yung kasunod ng buwan. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Doon pa pinaulawan niya, ang tinapay ng buhay ay salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Pero wala silang paniwalaan na ang Diyos ang magliligtas o magkagawa ng matinapay o paginabang sa sangkatawan. Dahil nilalang niya sa sangkatauhan, kailangan niya pakainin ng sangkatauhan. Pero anong ginagawa ng sangkatauhan? Alright, gusto nila sila lang ang makinabang. Okay, pangatlo. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos,
ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. See? Baka matisod ka ng iyong paa sa isa-isang bato. O, maniwala kayo na si Satanas marunong sa Ebanghelyo. Ibubulid niya si Jesus dahil siya ay ginugutom na, naghirap na. Ano sabi ni Satanas? Magbigti ka na lang, parang ganon. Magpatihulog ka, pagbibigti yun. Dahil wala na, gutom na si Jesus eh. Kaya akala niya, sa gutom niya, magpapakabatay, kamukha ni Jonas. Ano ginawa ni Jonas na propeta noong panahon niya? Dahil puro utos ang Diyos. Hindi ba nagbibigti si Jonas? Ano sabi niya? Mabuti pang mamatay. Dahil puro paglilingkod, wala na mamakain. Alright. Di ba binigyan siya ng makain? Pagkatapos inutos niya ang uod at kinain yung bunga ng halaman na dapat niyang pakinabangan. Nagalit lalo dahil kinain ng uod. Inutos ng Diyos na kainin ng uod para magtino si Jonas. Kaya akala ni Satanas, magaya niya si Jonas. Magaya ni Jesus si Jonas. Anong sabi ni Jesus? Ito lima. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. Ano yung sabihin niyan? Ipinakita na naman ulit kay Jesus ang kayamanan ng buong mundo. Dahil mayayaman na ang buong mundo na kung sundin niya ang mga bagay na ginagawa ng kamukha ng mga pare, yayaman si Jesus. Payayamanin niya si Jesus. Dahil ang mga pare, nalinlang ni Satanas, ipinagpalit ang Diyos sa pera. Pinababayaan na kanilang mga tao. Kasinungalingan ang tinuturo sa pamamagitan ng bautismo, binyag, kumpil, kasal. Tinapay na pinipit galing sa panaderia. Kaligtasan daw. Hindi ba yan ay pambubola? Anong sawod ni Jesus? Nung tuksin siya ni Diablo na magpayaman. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. O si, aliwanag ibibigay ni Satanas kay Jesus ang mga kayamanan ng mundo kung sundin niya ang utos ni Satanas na kasinungalingan. Okay. Anong sagot ni Jesus? Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, natukso ba si Jesus sa pera? Nagsinwaling ba siya? Niligaw ba niya ang mga tao? Alright. Dahil hindi niya mailigaw si Jesus. At tinuturuan ni Satanas na iligaw ang mga tao dahil si Jesus ay propeta. Tandaan nyo So, ito mga propeta ngayon sa panahon natin. Kamu kayo mga propeta na bulaan, na pare, mga ministro na Iglesia ni Cristo, ministro na mga born again, ministro ng mga saksi ni Jehovah, at marami pang iba. Hindi ba bulaan lahat yan at iniligaw nila mga tao? So, ang udyok ni Satanas, hindi kinagat ni Jesus. Okay, hindi tinanggap ni Jesus ang pagpapayaman. Dahil si Jesus, anong sabi niya sa kanyang mga apostol? Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Kaya hindi niya tinuro ng magpapabayad. So, misa lang, mga ranay, mga liyo, may bayad. Si Jesus,
Hindi lang nangaral ng Ebanghelyo, nang gagamot pa, walang bayad. O ngayon naman, sa gobyerno, inutusan ng mga tao na mag-aral na maging doktor para yumaman sila. Ang mga doktor ba ay nakakaligtas talaga? O kuro-kuro lang ang kanilang mga pagsusuri sa mga sakit? Paano yung masuri ang isang tao kung siya ay inaalihan ng demonyo? Okay. O siya ay nakakapre o naduduwende. Yan ba ay makikita sa pamamagitan ng X-ray o anuman na gamit ng doktor? Makikita ba niya yung maligno o yung kanto? Hindi niya nakikita, kaya niluloko lang ninyo ang tao. Kaya yan kayo naligaw o nagliligaw sa mga tao. So itong nakikita ng Diyos na ito, hindi raw niya kursulada. Hindi niya gusto mga nakikita niya ginagawa ng tao. Lalo-lalo ng eleksyon. Tuwing mag-eleksyon at mahinilang kayo ng tao, manumpa siya sa Biblia. Ano sila sabi niya? Nanunumpa siya sa Diyos na huwag siyang gagawa ng anomalya sa kanyang paglilingkod o ang kinin ng hindi niya pag-ari. Maging tapat siya. Pag nakaubo siya, tapat ba talaga? O panluluko lang yung mga panunumpa na ganon? Kaya tinuro na Isus ang isang ama namin bilang panunumpa na sundin ang loob mo. Alright. Itong ama namin na tinuro na Isus sa San Matthew 6:9 o 9:6. Isang ama namin na sinabi niya, manalangin na tayo ng ganito. So itinuro na Isus sa matuwid. Mga religion ba ay nananalangin? Nananalangin din. Ang unang natake o tinuligsa ay yung mga Katoliko. Nananalangin na patayo. Paulit-ulit. Paulit-ulit na panalangin. Sinunod ba nga tao? Basahin ko, Lolo. Sige. Yan sa panalangin na paulit-ulit. Sinunod ba ang tao ang paalala na isang matuwid na propeta? Kagaya ni Jesus, kagaya ni Noe, kagaya ni Ezekiel, kagaya ni Jeremias, kagaya ni Isaias. Yan ang mga propeta na sinugo ng Diyos na nagturo ng matuwid. Pinagpapatay nila mga propeta yan. Kagaya ni Jesus, isang propeta, pinatay din. Sino pumatay? Noong panahon niya, hindi ba yan ng Romano Katoliko? Roman Empire kung tawagin nyo na sumakop sa buong daigdig. Kaya nga ang Romano mayaman na. Dahil tinuligsan ni Jesus yung ginagawa nila ng pagpapayaman, serbisyo, pagyaman. Hindi serbisyo, totoo yan. Pera lang ang ninanais. Ito lang mo sinabi ni Jesus. Sa Mateo 4 ulit. Matthew 6. Yung sa wag panalangin na paulit-ulit. Sa 7 na. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. See? Yan ang pabumula na Jesus sa mga panalangin na paulit-ulit. Ama namin, ilang beses na ama namin sa isang araw, lalo na sa presisyon, sundin namin na loob mo. Maniwala kayo na Diyos ay hindi nagigiliw sa mga ganitong mga pananalangin na paulit-ulit na hindi naman nasusunod ang kalooban ng Diyos. Yan ang tinuro ng mga taong hintil na sinabi ni Jesus. Ano yung mga hintil? Taong walang Diyos. Kamo kayong Katoliko, may Diyos ba yan? Walang Diyos yan. Kaya gumawa siya ng Diyos. Diyos yan, naribulto. Kagaya ni Bukodosor.
Pag hindi sumamba, mga tao sa revolto, nag-awayin ko, kaya niya, sasalang ko sa mainit na horno. Tinakot niya mga tao. Kaya mga tao, sumamba sila sa revolto. Sino ang hindi sumamba sa revolto nung panahon ni Nabucodonosor? Mga propeta ng Diyos na si Shadrach, Meshach at Abednego. Dahil nang hamon si Nabucodonosor, tigtignan ko kung sino ang Diyos na magliligtas sa inyo. Ibig sabihin, inamon niya itong tatlong propeta ng Diyos. Mabuti naman na hindi nasindak itong propeta. Pinabayaan sila na mayat sa horno. Ginapos sila. Numainit na horno, tinapon sila sa horno. Ikinagulat din Nabucodonosor. Bakit nakatayo yung mga tao, hindi na nakagapos, at hindi na lang sila 3, kundi 4 na sila. Yung isa ay kawangis ng anak ng Diyos. Yes, at sabi niya, kawangis ng anak ng Diyos. Sino yung kawangis? San Miguel. So, si San Miguel Arcangel na nagliligtas sa mga tao na tapat sa Diyos. Hindi lang pinaniwala na salita na isang bulaang hari gaya ni Nabucodonosor. Napasambay niya mga tao sa Diyos-Diyosan. Ano kasi ito Diyos-Diyosan o revolto? Ano sabi ni Haring David? Kahit na si Moises, sinabi niya yan noong panahon niya. May bibig, hindi makapagsalita. Awit. May kamay, hindi makahawak. May tenga, hindi makarinig. Yan ang revolto na pinakilala ng mga bulaang propeta. Nabasahin bala. Basahin. Awit 115. 1. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan, dahil sa iyong kagandahang loob, at dahil sa iyong katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga mata'y mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. O see, nilalawan na ni Haring David kung ano ang kaulugan ng revolto o pera. Ayan, may pera nyo, may lalawan din. Makahawak ba? Makatulong ba yung pera sa araw ng panganib? Hindi makatulong yung pera. Kaya pinakita ng Diyos sa panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego kay Haring Nabucodonosor na may Diyos na mapagliligtas sa kanila, at nakita na nga ni Haring Nabucodonosor. At ano sabi ni Nabucodonosor? Sa mamamayan, sambahin natin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Alright, mabuti pa si Nabucodonosor, nagbago. Ngayon, mga gobyerno ngayon, marami ng gobyerno. Mahigit na 10 ng presidente sa buong Pilipinas. May pagbabago ba ang panahon? Nakita ba nila ang kaligtasan? Halos taon-taon, sinisindak ng Diyos ang buong salibutan. Sa mabagitan na sakit, lindol, bagyo, pero walang nasindak. Bakit? Dahil ang tinuturo ng mga bulang propeta, pangkaraniwan lang yan. Itong nangyari na lindol na nakaraan araw, pangkaraniwan lang yan ba? Maraming namatay. Maraming namatay na tao, maraming gusali na humiling na malapit na matumba. Nangyari sa Pilipinas yun, di ba? Dumindol na malakas. Mayroong building
na humiling na, malapit na matumba. Noong pang unang panahon, doon sa sa Mayon Volcan, malapit doon, mayroong isang building na humiling na, malapit na matumba, na ulit yon sa panahon natin ngayon. Noong panahon ng presidente, sino yon? Na lumindol na malakas, bumagsak yung Hyatt Hotel sa Baguio. At sa Maynila, humilig din na isang building na mataas. O ngayon, sa panahon natin, nasampulan na ang Taiwan, bumagsak ang building, at marami ang humilig at malapit na bumagsak. Iyan ba ay hula ni Jesus? Hula yan ni Jesus. Doon sa Matthew Ataylo, San Juan 22:1, yung walang bato sa ibabaw na isang bato na hindi babagsak. Dali lang. Doon lang ba yun sa dalawa lang? Pabayaan mo na kung di makita. Basta sabihin ko na yung sinabi na Jesus, na walang bato na ipapatong sa isang bato na hindi ibabagsak. Ibig sabihin, lindol ang magpapabagsak sa mga tinatawag niyong mga condominium. So, nangyari na. Mga kondom, pababagsakin. Hula ni Jesus yan, nangyari na. So, si Jesus ay propeta. Alam niya na mangyayari ito. So, pagkariniwan lang yan, sabi ninyo. Dahil may lindol nga. Taon-taon may lindol eh. Pero hindi malakas ang lindol. Ang hula naman sa TV ay the big one. Year 2000 na maganap. Eh, hindi naganap na year 2000. O ngayon, 2025, naganap. Ang isang, the big one, mas mahigit pa yan. Dahil ilulubog niya daw ang buong Pilipinas kung hindi tumino ang mga tao. So, nanghula na naman sa ating panahon at ako ang sinabihan niya na ilulubog ang Pilipinas. O ngayon, palubog na nga talaba. Palubog na ba talaga ang Pilipinas? Buwabaha na. Ibig sabihin, pababa na pababa ang Pilipinas sa dagat. Kaya malapit na lumubog. Hindi kayo maniwala sa mahula. So paniwala nyo yung mga salita ng mga fake news. Saka lang kayo kumilos. Pag patay na kayo, mamamatay na kayo, kamukha ng panahon ni Noe. Kumilos ang mga tao, nagsisi sila dahil hindi maniwala sa propeta. Nung mamatay sila, wala na magawa. Dahil pasya ng Diyos yan. Kaya itong hula, walang maniwala sa hula. Pero marami nagpapahula dyan sa Quiapo. Pag nagpahula sila, kayamanan, kapalaran ang hinuhulaan ni Mamang Hula dyan sa Quiapo. Hindi nyo alam na yan ay mga bulaang propeta, nagpapabayan. Pero hindi alam ang panahon darating. Ano nyo? Ang Espiritu lang
ang makapaghayag yan. Kung sino ang tao na ginagamit ng banal na espiritu, siya magpahayag mga bagay na ito. Kaya yung mga sunog na naganap, espiritu nagsabi sa akin yan, na magkakaroon na sunog. Okay. Kaya nasunog na, Maynila. Nasunog na ang ibang panig ng daigdig. At marami pa sunog na darating. Mabuti na lang at naapula dahil may bombero. Pero nung parauna, nung sunugin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, walang bombero kaya nasunog ang buong syudad ng Sodom at Gomorrah. Tanda nyo. So, porque may panlaban kayo ng bombero, abayan lang ninyo na magkakasunog. Bakit nagaganap ang bagay na ito? Dahil yan ay parusa ng Diyos sa mga taong suwail. Lalo na sakit. Binabala ng Diyos yan sa pamagitan ng panahon pa ni Noe ay Moises. Ibinigay ng Diyos sa pamalayan mga sakit na hindi mapapagaling ng mga dalubhasa. Pairali ng Diyos yan. Pero kayo manumala sa mga hula ng mga propeta kamukha ni Moises, sa Deuteronomio 28:58. Hula ni Moises yan. Iba yung hula ni Jesus. Iba yung hula ni Jeremias, Ezekiel, at Isaias. Pero pare-pareho lang. Iba lang pagkakasalita, pero pareho-pareho nagaganap. Sige, tuloy mo. Deuteronomio 28:58. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito, Upang kayo'y matakot dito sa maluwalhati at kilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa inyo at ang salot sa inyong bini, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. At kanyang pararatingin uli sa inyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na inyong kinatatakutan at kakapit sa inyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa inyo ng Panginoon hanggang sa kayo'y maibuwal at kayo'y malalabing kaunti sa bilang, pagkatapos na kayo'y maging gaya na mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon niyong Diyos. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo. O si, sa halip na masaya ang Diyos na tayo dumami, lalo masaya siya pag ipalipol tayo. Bakit? Ay nabubuisit ng Diyos sa tigas ng ulo nyo. Nung pangunang panahon, sinabi ko sa inyo, Genesis 1:1, galit na ang Diyos doon sa paglalang ng tao. Pinagsisihan niya ng paglalang ng tao. Mabuti pa raw yung hayop. Alam niya ang pasamsaman ng kanyang Panginoon, pero ang tao, hindi niya alam. Okay, sana pasamsaman ng Panginoon. Matalingaga yung mga salita ito ha. Yung relihiyon ni Jesus, yung pasamsaman ng Panginoon, para ang tao ay hindi nagugutom. Pag sinabing magutom ka, magkakasakit ka. Kahit na mauhaw ka, magkakasakit ka. Kaya pinapainom niya at kumain ng mga tao sa kanyang dulang na sinasabi. Yun ang pasamsaman ng Panginoon. Ano yung dulang na yun? Altar na kinaroonan ng Diyos. Yan ang dulang na hinapag niya ang pagkain para hindi gutumin ng tao, para hindi magkasakit. Kaya walang maniwala dito sa mga talinghaga na ito na binibitawan ng mga propeta dahil binalot niya sa talinghaga ang mga salita niya para sa taong matalino
Para yun ang papaliwanag. Kamukha ni Jesus, taong matalino. At ipagniliwanag niya mga talinghaga sa Biblia. Pero ang tao ay hindi nawala sa kanya dahil siya ay isang taong pag-ariwan lang sa akala nila. Pero tinanggap niya, isang taong nagsasalita ng totoo. Hindi niyo paniniwalaan. Okay. Hanggang ngayon, kung sino sasalita ng totoo, hindi niyo pinaniwalaan. Kaya pinaniwalaan niyo mga fake news. Kaya ito nangyayari, oh. Kamukha yung barilan dyan. Yung balitang nagpapatay sila. Sintipolo ata. Okay. Hindi ba ang tao mga yan may relihiyon? May baril. Kasi Okay, ano tinuturo ng mga relihiyon ng mga taong yan? Patayan? Yan ba tinuturo ng relihiyon? Magpapatayin kayo? Hindi ba tinuro ni Jesus? Magmahalan kayo? Mag-ibigan? Ang mata si Kristo, binago niya, pag-ibig. Ibigin mo ang kapwa mo. Gaya ng sarili mo. Bakit nagpapatay ng mga tao? Dahil sa kababayaan ng mga relihiyon. Hindi sila makatahol kasi. Hindi sila makapagpayo. Hindi sila makapagsawata. Dahil mas mahal nila yung pera kaysa tao. Dahil kung sermonan nila ang kanilang tawan, baka maraming bumiwalay sa kanila. At wala na sila ang paginabang na pera. Kaya yan nangyayari sa ating panaunan. So, Kanina pa sa bag. Kanina pa kaya ito nangyayari sa ating kapanahunan. Wala tayong sisisihin, kundi ang mga bulaang propeta na nagligaw sa mga tao. At ang gobyerno, tandaan nyo bakit pinahintulutan niya ang mga bulaang relihiyon na pumasok sa Pilipinas at nagligaw ng mga tao na siya ang ikinagalit ng Diyos. Dahil iniligaw nila ang mga tao. Hindi yan na sinabi ang Biblia kanina, di ba? Mag-ingat kayo na huwag kayong may ligaw ni naman. Dahil marami magsilitaw na mabula ang propeta at ililigaw ang mga marami. So, sa pagkaligaw ninyo, ayan, ang nangyayari sa ating kapanahunan. Kaya, hindi ba natin masolusyonan ito? Dahil yan ang utos ng Diyos na maghahari ang mga pinahiran ng Panginoon. Sino mga pinahiran ng Panginoon? Kamukha ni Jesus, kamukha ni Moises, kamukha ni Noe, kamukha ni Abraham. Yan ang mga pinahiran ng Panginoon na sila dapat maghari. Paano makapaghari ang mga pinahiran ng Panginoon? Wala naman kayong paniwalaan. Kamukha ni Jesus, kamukha ni Rizal, pinahiran ng Diyos sila yan, ng Espiritu, at pinatayin ng tao. Dahil wala silang paniwala sa mga propeta na sinusugo ng Diyos. Okay. Sige, basahin ngayon, Awit Kapitulo 2. Di ba natin masolusyonan itong bagay na ito, itong nagaganap na ito? Wala tayong magawa. Tapos yan na naman, kakandidato na naman kayo para maglingkod sa bayan. Anong ginagawa niyo sa bayan? Namemera lang kayo. Niligaw ninyo ang tao, binubuladas ninyo. Pag nakaupo na kayo, wala pa kayong nagagawa. Sige, basahin mo na. Awit 2:1. Pamagat. Ang paghahari ng pinahira ng Panginoon. See? Ang mga pinahira na dapat maghari. Pero pinapatay ninyo, binabaliwala ninyo mga pinahiran ng Panginoon. Ano yun yung mga pinahiran? Yung mga alagad ng Diyos. Gaya ng mga propeta ni Jesus. Okay. Binabaliwala nyo sila. Sige, tuloy mo. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangag-aakala ng walang kabuluhang bagay? O, see?
Kamu kayo kaguluhan nyo kay Duterte. Mga nagkakatha. Maraming katha-katha na salita. Nagliligaw sa mga tao. May patong at bawas. So, itong kaguluhan na ito, bakit nagaganap? Dahil walang taong marunong mamahalas sa sangkatauhan. Kaya Diyos mismo, si Jesucristo na iniligay niya mamamahala, ayaw ninyo. Sino gusto niyo mamahala? Si Duterte, nung panahon niya, wala siyang nagawa ng kapayapaan, gaguluhan lalo. Marcos, Gloria, yan ba ang mamahala? May nagawa ba sila? Nakabutihan sa bansa? O lalong kaguluhan? Wala ba tayo magawang solusyon dito? Dahil sabi ng Diyos, bakit ang mga bansa ay nagkakagulo? At nagkakakala ng walang kabuluhan bagay. Sige, tuloy mo. Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis na sinasabi. Lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Anong panali? Hindi ba yan Biblia na yan? Yan ang panali. Para tayo magkaisa ng pag-iisip, isa ang akala, at isa lamang layunin, at isa lamang mamumuno. Sino dapat mamuno at maghari? Hindi ba si Kristo na pinagkalooban ng Diyos, na karapatan, mamahala sa lahat ng mga tao? At kung hindi kaya ni si Kristo, may Diyos pa rin na maghari. Tingnan na. Awit 99.5. Yung pamagat mo. Awit 99.5, pamagat. Pagpuri sa Panginoon dahil sa kanyang kahabagan sa Israel. Hindi lang Israel, Pilipinas. Sa Pilipinas. 5. Oh. Ibunyihin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. Bakit? Yung uno, awit 99.1. Ang Panginoon ay naghahari, manginig ang mga bayan. Siya ay nauupo sa mga kerubin, makilos ang lupa. See? Maghari sana ang Diyos pero hindi nyo paniwalaan na may Diyos. Okay, kamukha ni Jesus. Ano ang sinabi ni Jesus? San Juan 17, gaya na ibigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Kaya pinakikilala ni Jesus ang Diyos ng panahon niya. At siya mismo pinagkalooban ng mahala. Pero pinatay din niyo siya. O ngayon, patay na siya. Ang Diyos ay hindi niyo kilala. Paano niyo makilala ang Diyos kung hindi niyo hanapin? Magtanong tayo kayo kung sino ang kinaroon ng Diyos. Dahil yan ang sabi ng Biblia. Okay. Ano sabi ng Biblia? Sa Ponias 2:1. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Dos balo. Kayo'y magpipisan. Oo, magpipisan. O bansang walang kahihiyan. O bakit kayo walang kahiyan? Mga walang hiya kayo. Nilalang lang kayo ng Diyos, hindi ba nyo alam papurihan at sambay ng Diyos nyo? Hindi ba kayo inutil? Yung iginagalang. Hindi nyo ginagalang ang Diyos ninyo na lumalang sa inyo. Binabaliwala nyo ang kanyang turo. Ang kanyang turo ay dala ng kanyang mga propeta. Dala ni Jesus ang kanyang turo. Pero pinatay ninyo si Jesucristo at pinapatid nyo ang kanyang pag-ibig. Patay na siya. Nasa langit na siya. Pero bumabalik din sa lupa. Dahil mahal niya kayo. Mahal niya tayo lahat. Pero ayaw niyo siya.
Dahil wala kayong paniwala sa mga banal na espiritu. Kahit na ang Diyos ay espiritu, wala kayong paniwala. Kaya sabi niya, bansang walang kahiyan. Ito lewa. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. O, hindi ba yung lindol na naganap? Mabangis na galit ng Panginoon yan? Ay, paano kung dagdagan pa niya yan? O, wala pa kayo. Wala kayong paniwala na yan ay galit ng Diyos. Ang lindol na yan, nakasulat yan sa Apokalipsis. Chapter 7, bandan nyo. Ito lewa, bago basahin yun. Bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamos sa lupa. Hinahanap ba ninyo ang Diyos? Kung pala naghanap ng Diyos, puro pera, hinahanap ninyo. Asawa. Yan ang hinahanap ninyo. Hanap buhay. Yan ang hinahanap ninyo. Ang Diyos ay hindi nyo hinahanap. Pinayuan na kayo na hanapin ninyo ang Diyos. Hindi nyo hanapin. Okay. So, suwayan kayo talaga. Pagkilala namin sa inyo, ang Diyos sa inyo, wala kayong paniwala. Sino gusto yung magpakilala sa Diyos? Demonyo? Ano pinakikilala ng demonyo? Di ba pera? Kayamanan? Basta sambahin mo siya. Gustong-gusto nila yun. So, hindi maniwala ng mga totoong propeta. Ang pinaniwala nyo, mga bulaang propeta. Ito mo. Na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran. Hanapin ninyo ang kamuan. Kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. O, kamo kaya nangyari sa Taiwan? Nakaligtas ba sila? Okay. Kamo kayo namatay sa sakit? Nakaligtas ba sila? Walang nakakaligtas dahil hindi nyo hinanap ang Panginoon. So, Amos. bago mahuli ang lahat, hanapin na nyo siya. Amos. Amos, 5:4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. kasi, paano mabuhay? Dahil ingatan niya tayo kung tayo pasakop sa Kanya. Awit 91. Kung pailalim kayo sa Kanya kapangyarihan, lulukuban niya kayo sa Kanyang mga pakpak. Ayaw niyo maniwala na may pakpak siya, simbolo ng kalapate. Awit 91. Pamagat. Ang katatagan ng nagtitiwala sa Panginoon. Wala kayo kasing tiwala sa Diyos eh. Dahil akala nyo, Diyos, wala na nagagawa. Pero itong kamatay na ito, na nangyari sa katawan, gawa niya lahat yan. Tandaan mo ha. Ito mo. Siyang tumataan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Kasi liwanag yan na. Ibig sabihin, sa ilalim ng kanya sinasakupang relihiyon o sekta, pasakop na kayo para kayo lulukuban niya sa kanyang pakpak, bagwis. Ibig sabihin, protektahan niya tayo. Kung tayo pasakop na sa kanya, wala kayo paniwala kasi sa banal na espiritu eh. Yan ang dahilan kung bakit kayo nangangamatay na ganyan. Umiyak ka siya sa kamatayan ninyo, pero wala siya magawa dahil batas niya ang pinairal niya na kung tayo pasakop sa kanya, maligaya ang ating buhay. Mayahay, sinasabi nyo. Pero kung di ka pasakop, ayan, kabatayan ang karamihan na sasapirin ninyo. Buong sa katawan,
Okay? So, mabuti pa, hanapin din niyo siya habang maaga pa. Sabi ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nasa Israel. Noong panahon ni Abraham. Panahon ni Moses. Pero ng panahon ng una, nandun sa, ano yon? Hardin ng Eden. Garden ng Eden, Paradise, Paraiso, kung tawagin ninyo. Si Adan at Eva. Noong panahon ni Noe, nandun kay Noe ang Diyos. Noong panahon ni Abraham, nandun kay Abraham ang Diyos. Noong panahon ni Moses, nandun ang Diyos kay Moses. At noong panahon ni Jesus, nandun ang Diyos. Noong panahon ni Jesus. Ngayon, sa panahon natin, nasaan na raw ng Diyos? Nasa Katoliko ba? Nasa Iglesia ni Cristo ba? Nasa born again ba? So, hanapin nyo na siya. Kung nasa born again, di sama kami doon, sasamba. At kung nasa Iglesia, sama kami doon, sasamba. Huwag nyo susuloy ng Diyos, tandaan nyo. Eh kung nasa amin ang Diyos, hinikayat namin kayo dahil nasa amin ang Diyos. Kinakausap ba kami linggo-linggo? Tandaan nyo yan. Kaya pinakikilala namin siya sa inyo Wala kayong paniwala. So, yan ang sinasapit din nyo ngayon. Alright. So, itong mga bagay na ito, itong mga nagaganap na ito, sa ating panahon, di ba kayo nababalisa? Dahil yan ang hula ng Diyos ang panahon ni Juan Evangelista. Apokalipsis, Kapitulo 7. Apokalipsis 7:1. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang 4 na anghel. O, see? Anong nakita niya? Hindi ba yan ang utos sa Espiritu? Anong nakikita mo? Kaya yung mga nakikita niya, pinatutuhanan niya. At sinasaksihan niya sa pangitain na yan. O, sa araw ng kanyang paglalakbay sa langit, nakita niya ito mga ito. Sige, basahin mo. Na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. O, see? 4 na sulok ng lupa, nakatayo itong 4 na anghel na ito na nagdudulot ng kapawakan sa sangkatauhan. Pero wala kayong paniwala. Ito lang mo. Na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglayang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Kasi, noong panahon niya yan, hindi, Juan Evangelista, sino yung nakita niya na anghel na umakyat sa sikatan ng araw? Hindi ba si Jesus? Okay. Ngayon, nung nakita niya si Jesus na umakyat, ibig sabihin, umakyat, sumisikat ang panahon niya, ang kanyang pagsikat. Pero, lumubog dahil pinatay siya. Okay? Yang na pumipigil sa 4 na prinsipe upang huwag mamatay ang tao. Pero ngayon, wala na siya. O sino ngayon ang kapalit niya na mapipigil doon sa 4 na prinsipe? Hindi nyo alam. Eh kung sabihin namin, may paniwala ba kayo? Na kami na, yung kasunod na pumipigil dyan sa 4 na prinsipe na yan, na yung mapahamak ang lupa. Anong tungkulin yung 4 na prinsipe na yan? Nabuwapatay. Maminsala sa sangkalupa. Napupinsala sa katauhan. Bagyo. Sinabi ko na sa inyo kung sino yung mga yun Si Franklin, Gera. si Socrates, Si Norway. Tsaka si Dolores. si Norway, si Dolores,
Sinabi ko na sa inyo yan, kung sino sila. Okay. Si Socrates, yan ang mga sakit na hindi mapapagaling ng mga doktor ngayon. At kinamamatay ng maraming tao. At yung bagyo na yan umiiral, yan, si Norway. At lindol na naganap, no kailan pa lang, no isang araw lang. Si Dolores yan. At itong Franklin, ito nagbabantang gera na sinasabi sa Apokalipsis. Yung pangatlong pagkaaba. Yan na gumigiran na yung China, nang haamon na ng away. Ay kung pinatulan ng Amerika, pinatulan ng Pilipinas, ano kayo mangyari? So, alalahanin nyo, pangalim na tayo. Gumising na kayo. Maniwala na kayo sa Ebanghelyo. Dahil kami, nagpapaliwanag kami sa mga bayan na hindi nyo naintindihan. Kaya itong bagay na naintindihan namin, pinaliwanag sa inyo. Hindi nyo paniwalaan, o bahala na kayo. Basta ginagawa namin at tungkulin namin. Dahil mahal namin kayo, kung di kayo mahal, hindi kami magsasalita na ganito. Kaya hinikayat namin kayo na magsisa dito sa area ng langit. Para malaman niyo ang kautusan mo. Para makilala nyo ang Diyos. Dahil pakilala namin sa inyo ang Diyos. Nandito na sa Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God. Katatayo pa lang ito. 1974 pa. Naparehistro ito. 9 lang sa mga panahon na ito. Dahil wala akong pera na magparehistro. Kaya sumapi ako dyan sa Union Espiritista para ako'y makilala. Pero hindi pa rin ako nakilala. So, ngayon, tumiwalay ako sa Union Espiritista. Ginawa ko na Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God. Kaya lumapit na kayo rito para ipakilala ko sa inyo ang Diyos. Dahil ang panahon ni Jesus Kristo, walang nakakilala sa Diyos kailanman, kundi siya mismo nagpakilala. Ngayon sa panahon natin, wala rin nakakilala sa inyo, sa Diyos eh. Kaya ipakilala ko siya sa inyo. Kagaya ng ginawa ni Jesus, ipinakilala ng Diyos na ang Diyos ay nasa Kanya. Yung tao hindi maniwala. San Juan 14:10. San Juan 14:10. Hindi baga nananampalataya na ako'y nasama? Hindi ba kayo? Hindi ba kayo nananampalataya na ako'y nasama? At ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. O see? Panahon niya yan sinabi niya yon. Ito, panahon natin. Hindi ba kayo maniwala naman na ang Diyos ay nasa akin? Okay, tao lang ako kamukha niyo. Pero ang Diyos ay nasa akin. At siya rin nagbigay ng utos kung anong sabihin ko, dapat ko sabihin at ano ang dapat ko salitain. Yan din na sinabi niya sa San Juan 14:11. 11 na. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya ay magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. O see? Ano yung gawa na pinakita ni Jesus sa panahon niya? Mateo. Hindi ba siya nanggagamot, nangangaral sa Ebanghelyo? O yun din ang ginagawa ko sa ating kapanahonan. Nanggagamot, nangangaral sa Ebanghelyo. Ipinahiwati ka ba bagay na hindi yung alam sa Ebanghelyo? Yan si Jesus nung panahon niya. Panahon natin, wala pa rin yung maniwala na ang Diyos ay nasa akin. O kayo nang bahala, basta sinasabi ko totoo, hindi yung paniwalaan. Kung mamatay kayo, wala na akong pakialam sa inyo. Okay? So, marami pa ako sasabihin. Pero hanggang dito lamang. At susundan ko pa yan. Tandaan nyo Dahil yan ang sabi ng Diyos sa akin. Pag susunodin ko ang payag, maniwala kayo hindi. Tanggapin nyo hindi. Sasalitain ko, dapat ko salitain. At muli mga kapatid sa pananampalataya,
Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa oras at araw pong ito. Kung kayo po ay may mga katanungan sa unang sugo, ay maaari lang pong mag-comment sa comment section. At kung may mga nais po kayong itanong na hiwagang hindi nyo maalaman o mapag-unawa, ay maaari nyo lang din pong i-comment sa comment section. Maraming salamat po muli mga kapatid.